Another day, another pagta-travel na naman ang ating gagawin. So itong araw na nga na ito, ang pinakahihintay namin, lilipad na naman, pupunta sa Siargao. So tapos na yung pag-iikot namin sa Cebu, 11:30 nga pala. Nag-check out na kami, bumaba na sa reception. 2:45 PM nga pala yung flight namin pa Siargao from Cebu, Mactan International Airport. Nakakuha nga pala kami ng van na maghahatid sa amin from Crown Regency Cebu to Mactan Airport. 1,500 nga pala yung binayad namin kay kuya. Napaka-convenient na kasi nga isang bagsakan lang. Ang dami kasi naming bagahe, mag-grab sana. Kaya lang kailangan namin ng 2 grab para makasakay kami buong pamilya. Around 40 to 45 minutes lang naman yung drive from Crown Regency Cebu City to Mactan Airport. Depende na rin sa traffic. So, hindi naman masyadong matraffic yung dinaanan namin. After 40 minutes na drive, nakaabot na kami dito sa airport. Meron nga pala silang mga porter. Pagod nga pala si Mr. Kaya naman, nag-hire na lang kami ng porter na magdadala ng mga bagahe namin. Medyo masakit kasi yung likod ni Mr. So, napakaganda talaga ng Mactan International Airport. Kalipad na ata kami dito before, pero nakakalimutan ko lang. 2017 pa, last kaming nagpunta dito ni Mr. At marami na talagang nagbago. So hindi naman masyadong busy yung airport, sakto lang. Diretso nga pala kami sa check-in at hahanapin lang namin yung Cebu Pacific. Iyon kasi sasakyan namin papunta sa Siargao. Nakapag-online check-in na nga pala si Mr. nung isang gabi, kaya naman straight na kami dito sa counter with online check-in. So madali lang naman. Tinimbang lang yung mga check-in luggage namin. Hindi naman masyadong strict yung Cebu Pacific di tulad ng AirAsia. At tinimbang din yung mga hand carry luggages namin. Buti naman at hindi kami nag-overweight. 7 kilos lang talaga yung mga hand carry din namin. Pagkatapos mag-check-in is pumasok na kami sa security. After nyan, isinanat na namin yung aming boarding gate. Pero bagong lahat, kakain muna kami dito. Marami nga pala silang shop. Si Mr. nga pala is nag-order ng pizza dito sa Shakey's. Ito yung maganda kapag marami kang mapagpipilian na pagkain bago ka mag-boarding. Bumili din kami ng Dunkin Donut. Ibang-iba talaga yung airport sa Manila at sa Cebu. Meron pa silang lechon dito sa loob ng airport. At dahil nga nasa loob ito ng airport, medyo mahal yung presyo. Mas pasarap yung kinainan namin sa Underworld Theme Park. Napakasarap talaga ng lechon. Ito naman medyo dry. 400 pesos nga palang binayad namin sa lechon. Si Mr. naman nag-i-enjoy sa kanyang Shakey's pizza. Pagkatapos namin kumain is nagpunta na kami sa boarding gate at naupo. Pagkasapit ng 2:30 is pinasakay kami sa bus. Medyo maliit nga pala yung airplane na sasakyan namin. So ito nga pala yung aeroplano na sasakyan namin. 2-seater lang naman. Each side of course. So sobrang init nga pala ng panahon. Pagka-uwi namin ng New Zealand, yung mga anak ko magiging brown na talaga ito. At tan. Pati na rin kami ni Mr. Pero okay lang. Ini-enjoy talaga namin ang init ng panahon. Kasi pagbalik namin sa New Zealand is malamig na naman yung panahon. At frozen na naman yung mga ground. So ito na, paakyat na tayo ng eroplano at papasok na naman. Pang-apat na eroplano na tong sakay namin. Nahihilo na ata yung mga anak ko. Si Mr. nga pala ay parang puyat at gusto atang matulog, inaantok. Pagkalipad mo ng eroplano, pag ganito talagang sinasakyan mo na maliliit na airplane, makikita mo talaga ang nagagandahang view ng Pilipinas. Hindi ko alam kung anong lugar to, pero tingnan nyo naman, sobrang ganda talaga kapag nakikita mo ang isla ng Pilipinas. Pagkasapit ng 3:40 is nakapag-landing na kami at nakarating na rin dito sa Sayak, Siargao Airport. Medyo maliit pala yung airport nila. Parang sa Boracay lang. So meron nga pala kaming van transport na magsusundo sa amin mamaya. So akala ko talaga before magbabarko ka lang from Surigao to the port. At yan lang talagang way of getting here sa Siargao. Pero meron nga pala silang airport dito. Napakahandi talaga kapag diretso ka na sa isla at hindi ka na pupunta ng Surigao City. Pagkapasok nga pala namin dito is kukunin muna namin yung mga bagahe namin. Dito lang pala, iikot-ikot lang. So napakarami nga pala, puno nga pala yung passenger ng Cebu Pacific. Marami talagang pumupunta dito sa Siargao. Hindi lang mga Pilipino, kundi mga foreigner din. Ang dami-dami talagang foreigner. Kahit nung sumakay kami sa Cebu Pacific kanina, ang dami mga puti. So pagkalabas mo nga ng airport, is meron dito mga van. Magbibiyahe ito papunta sa General Luna. 300 pesos lang naman yung babayaran.
1 oras kasi daw yung biyahe. So naglakad-lakad nga pala kami, hinahanap namin yung magpipick up sa amin na van. In-arrange namin ito via sa accommodation na pupuntahan namin. Parehas lang din yung bayad, 300 pesos per head. Pati na rin yung kids, 300 din. Free naman daw yung kids. Pag ilalagay mo sila sa lap at hindi mo sila paupuin, kalong lang. So ito na, bibiyahe na kami papuntang General Luna at super excited kami. First time namin pumunta dito sa Siargao. Nakatulog nga pala yung mga bata. So yung daanan nga pala from Siargao Airport to General Luna is naalala ko yung hometown namin. Ganito talaga, medyo maliliit yung road at napaka countryside. Province kasi yung hometown namin at maliit lang. Ibang-iba talaga yung buhay dito sa probinsya at masarap talaga. Nakakalanghap ka talaga ng fresh air. Tingnan nyo naman, chillax lang yung mga tao dito. After 1 hour drive is nakaabot na kami dito sa aming accommodation dito sa Siargao. Binook nga pala namin ito via Airbnb last February pa ata. At tingnan niyo naman yung ambience dito sa aming accommodation. Napaka-homey talaga at ang daming mga tanim, greenish. There's room in there. Where's the bathroom? Anna, you can sleep there and we can sleep down here. Wala na? Hindi na nadha ko na sila. Well, it's big. It's so tight. And spare and then that's Daddy. That's your room. Huh? Where's the shower? Yeah. Might as well, apparently. Silas, get a bed. Silas, get a bed. Pagkatapos nga pala namin mag-settle down is pupunta nga pala kami ni Mr. maghahanap ng tubig. Nauhaw na kasi yung mga anak ko, so nakakita nga pala kami na parang mini-mart dito. Marami nga pala sa every kanto. Makakabili ka dito ng mga bits and pieces na kakailanganin mo. Pagkalabas nga pala namin ng street, ang dami talagang parang smoky yung street area nila. Ang daming nagba-barbecue. So ayan na, nakabili na kami ng tubig. Pagkasapit ng gabi is nag-dinner na kami. Pumunta kami dito sa labas lang kung saan kami nagsistay. Meron silang barbecue. Ang dami nga palang mga tao na pumipila at bumibili dito. Napakarami siguro ng mga tourists at the moment. Inabot nga pala kami ng 1 oras na paghihintay sa barbecue namin. Pero busog naman ang buong pamilya at napakasarap ng barbecue. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!